Please turn your Bibles with me sa atin pong pagpapatuloy ng exposition in the book of Romans. Tayo po ay nasa Romans chapter 4 na. At ayan niyo pong basahin ko sa Tagalog, sa Romans chapter 4. Ganito po ang pagkakasabi, beginning verse 1. Ano nga ang ating sasabihin na natuklasan ni Abraham na ating ninuno ayon sa laman? Sapagkat kung si Abraham ay itinuring na ganap sa pamamagitan ng mga gawa, ay meron sana siyang ipagmamalaki, ngunit hindi sa Diyos. Sapagkat ano ang sinasabi ng kasulatan? Sumasampalataya si Abraham sa Diyos at iyon ay ibinilang sa kanya na katuwiran. Ngayon sa gumagawa, ang kabayaran ay hindi itinuturing na biyaya, kundi siyang talagang nararapat. Ngunit sa kanya na hindi gumagawa, kundi sumasampalataya sa kanya na umaaring ganap sa masamang tao, ang kanyang pananampalataya ay itinuturing na katuwiran. Gaya naman ang sinasabi ni David tungkol sa pagiging mapalad ng tao na itinuturing ng Diyos na matuwid na hiwalay sa gawa. Mapapalad ang mga pinatatawad sa kanilang mga masasamang gawa at ang mga tinakpan ang kanilang mga kasalanan. Mapalad ang tao na hindi ibinibilang laban sa kanya ng Panginoon ang kasalanan. Tayo po ay manalangin at humingi ng tulong sa Panginoon. Let's pray. O aming dakilang Diyos, katulad po ng aming inawit na napakayaman ng inyong salita. Ito po ay treasure, ito po ay parang isang lugar, O Diyos, ng punong-puno ng kayamanan, ng jewels, ng gold, Panginoon. And when we explore the mind, ay talagang makikita namin ang kadakilaan at ang kagandahan na hindi may pagkakaloob ng sanlibutan ito. O sana, Panginoon, katulad po ng aming inawit, that we may explore the mind, that we may love your word, and we pray that you would open the eyes of our hearts, that we may behold the wondrous things out of your word. We pray that you would grant us the strength that we need. Tulungan niyo po ang inyong abang lingkod na magsasalita, nawa o Diyos ay maipaliwanag niya ng may kalinawan, ng maayos, ng maiintindihan ng inyong mga tao. Tulungan niyo po kami na patuloy na maging mapagkumbaba sa mga bagay na amin pong maririnig mula sa inyong salita. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Now in verses 1 to 25 of this chapter, Paul brings forth an example upang patunayan ang kanyang argument na kanyang ini-establish na in the previous chapter. Specifically, yung pagpapahayag ni Pablo na ang pagpapawalang sala o yung sa Tagalog, ginamit kasi medyo malalim, pag-aaring ganap. Pero ito ay tumutukoy sa pagpapawalang sala ng banal na Diyos sa isang makasalanan sa biyaya lamang sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo at hindi sa pamamagitan ng anumang gawa. Yun yung ini-establish ni Paul sa ating mga nakaraang pag-aaral. Sinabi sa Romans 3:28, "For we hold that one is justified by faith apart from works of the law." So in this chapter ay ginamit ni Pablo ang buhay ni Abraham as well as yung buhay ni Haring David to prove that point. He reaches back to the Old Testament, to the person of Abraham, and later si David, who was known to the Jews as the father of the faithful. So Paul looks to Abraham as a supreme example of how a person is justified by faith and not by works. Si John MacArthur makes a helpful notes pagdating sa paggamit ni Paul ng buhay ni Abraham bilang ilustrasyon na ang pagpapawalang sala is by faith alone and not by works. Sinabi niya, by using Abraham as supreme
scriptural example of justification or salvation by faith alone, Paul was storming the very citadel of traditional Judaism by demonstrating that Abraham was not justified by works. The apostle demolished the foundation of rabbinical teaching that a man is made right with God by keeping the law. That is on the basis of his own religious efforts and works. And he goes on to say na kung si Abraham mismo ay hindi naligtas sa pagsunod sa batas, then no one could be. Lahat ay hindi rin maliligtas sa pagsunod sa batas. In contrary, kung si Abraham ay naligtas, tangi lamang sa pananampalataya sa Diyos, then everyone else must be justified in the same way. So ang kaligtasan din natin ay tangi lamang sa pananampalataya kay Kristo Jesus. And so as we study this portion that shows to us the illustration na ginamit ni Pablo para ipakita that justification is by faith alone, not by works, let us consider yung dalawang tao na ginamit ni Paul to prove that point. So first of all, yung exhibit A is the justification of Abraham, which is siya yung malaking portion na pinag-uusapan sa chapter dito. Then yung exhibit B ay the justification of King David. So first of all, let's look at the the justification of Abraham. Sinabi sa verse 1 to 3, ano ang ating sasabihin na natuklasan ni Abraham na ating ninuno ayon sa laman? Sapagkat kung si Abraham ay itinuring na ganap sa pamamagitan ng mga gawa, ay meron sana siyang ipagmamalaki, ngunit hindi sa Diyos. Now, take note the word ano nga sa Tagalog o what then sa English. Ito ay word of summary that's drawn based upon sa statements na binanggit ni Pablo sa previous verses. At ano yung hinayag sa atin ni Pablo sa kaduluhan ng chapter 3? Na ang isang makasalanan, ang isang tao ay napawalang sala sa biyaya ng Diyos. By grace alone, through faith alone, in Christ alone, at hindi sa anumang effort o gawa ng tao. At ganito din ang pagkakasabi ni Pablo sa chapter 3 verse 21. But now the righteousness of God has been manifested apart from the law, although the law and the prophets bear witness to it. The righteousness of God through faith in Jesus Christ for all who believe. At para pagdiinan pa ni Pablo ang kanyang punto na ang kaligtasan ay sa biyaya, through faith alone, ay ginamit ni Pablo ang isang taong kilalang-kilala ng mga readers, at ito ay walang, especially ng mga Hudyo, at ito ay walang iba kundi si Abraham. Siya ay tinitingala at ginagalang ng mga Hudyo. Siya ay tinaguriang ama ng pananampalataya dahil siya ay dahil sa kanyang unwavering belief in God and obedience to God's commands. Sabi nga ng isang manunulat, Abraham was so revered in Judaism that in rabbinic writing, the rabbis affectionately called him a bag of myrrh, saying, just as myrrh is the most excellent of spices, so Abraham was the chief of all righteous men. So mataas talaga yung pagtingin nila kay Abraham. And so, para ipakita na ang pagpapawalang sala ay sa pamamagitan ng faith in Christ alone, Paul used Abraham na isang mananampalataya na tinitingala ng mga Hudyo. Sinabi ni Pablo, ano nga ang ating sasabihin na natuklasan ni Abraham na ating ninuno ayon sa laman? In other words, with reference sa buhay and experience ni Abraham, ano yung kanyang natuklasan? Ano yung kanyang na-discover niya? Now, by the way, yung salitang found or discovered in the Greek verb, ito ay nasa tinatawag na perfect active tense, which means there was something that Abraham found when he was first saved, and in effect, he discovered it
na ito ay totoo sa tanang buhay niya. In other words, palagi itong totoo. At ano yung katotohanan na yon? That salvation is by faith alone. Yet, in speaking against what some Jews taught at that time concerning Abraham, Paul said in verse 2, sapagkat kung si Abraham ay itinuring na ganap sa pamamagitan ng mga gawa, ay meron sana siyang ipagmamalaki, ngunit hindi sa Diyos. So sinasabi ni Paul, okay, let us say or assume na si Abraham ay napawalang sala sa pamamagitan ng pagsariling gawa by his own effort and good works, kung ganon, ay meron siyang may pagmamalaki. Meron siyang pagyayabang. Kung ang isang tao ay maliligtas pala sa kanyang sariling kakayanan at mabuting gawa, therefore, meron siyang may pagmamalaki dahil nakamtan niya ang kaligtasan sa kanyang sarili. At ganun din si Abraham. But sinundan agad ito ni Pablo. Sinabi niya, meron sana siyang ipagmamalaki, ngunit hindi sa Diyos. Ngunit hindi sa Diyos or sa presensya ng Diyos. Dahil tulad ng in-establish na ni Pablo, na nakita natin sa nakaraang pag-aaral, na hindi pinapawalang sala ng Diyos ang isang tao sa pamamagitan ng kanyang ginawa o kung gaano kadami ang mabuting ginawa ng isang tao. No, that's not the basis. And no one's works are perfectly righteous before God. Or simply stating, hindi sa ating sariling pagsisikap, gaano man kabuti ito sa harap ng mga tao, however good that may be, pagdating sa harap ng Diyos, ay titignan niya lamang ito na maruming basahan. All our righteous deeds are like filthy rags. Now, in the case of Abraham, siya ay matuwid na tao, hindi ba? Siya ay matuwid na tao. Marami din siyang nagawang mabuti. But those good works were never a means o kaparaanan para matanggap ni Abraham ang pagpapawalang sala mula sa Diyos. So, ang punto ni Paul in verses 1 and 2 is that if justification were by works rather than by faith alone, it would give us a ground for boasting. Maaari tayong may magyabang, but such boasting is foolish. If Abraham was justified by works, by what he did, he would have something to boast in. At maaaring sabihin niya sa kanyang sarili, ang galing ko, ang husay ko dahil nakamtan ko ang kaligtasan sa aking sariling gawa. But emphatically, Paul said, not before God. Ito ay foolish boasting dahil ano ang katuwiran ng tao kung ikukumpara natin sa kabanalan ng Diyos? It is nothing, it is zero. And Paul brought out this issue na assuming si Abraham ay maaaring mapawalang sala through works, but he dismissed it right away to show the folly of such thinking na maaaring maligtas sa pamamagitan ng good works. Dahil kung tatanggapin tayo ng Diyos at si Abraham sa ating gawa, dapat our works ay spotless and perfect na nakaabot sa pamantayan ng Diyos. Kaso ang problema ay hindi tayo nakaabot sa perfect standard ng Diyos ng righteousness. Even si Abraham sa kanyang sarili. And thus, this is why marapat tayong magpuri sa Diyos. Hindi ba? Bilang mananampalataya, dahil yung perfect righteousness na kinakailangan natin para tanggapin tayo ng Diyos ay pinagkaloob niya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Tulad ng sinabi ni Paul in Romans 3:21, but now the righteousness of God has been manifested apart from the law. And then he said, the righteousness of God through faith in Jesus Christ for all who believe. So God gives us the righteousness that we need in order to be accepted by Him the moment we believe on Christ. But then in verse 3, Paul brings forth ang sinabi ng salita ng Diyos upang pagdiinan ni Pablo ang kanyang assertion
that justification is by faith alone. That Abraham was not justified by works, but by faith. Sinabi niya, sapagkat ano ang sinasabi ng kasulatan? Sumasampalataya si Abraham sa Diyos at iyon ay ibinilang sa kanya na katuwiran. And so, Paul is going to root his argument in the Bible, the Word of God. Now, just a side note, as one writer puts it, here Paul gives a key question which must be the foundation for all that we believe and basis upon which we always argue of all our points theologically speaking, namely what does the Scripture says. Ibig sabihin, pagpatungkol sa ating pananampalataya at paniniwalang bilang Christians, pinapatunayan natin ito sa pamamagitan ng salita ng Diyos. When we prove ang katuruan patungkol sa kaligtasan, when we prove ang katuruan patungkol sa doctrine of the church or the last things or etc., kung meron man tayong tanong at pagtatalo to a certain doctrine, ay tignan natin kung ano ang sinasabi ng salita ng Diyos. Whether ito ay issue on baptism or Calvinism versus Arminianism, cessationism or non-cessationism, to settle any dispute with regard to those doctrine, we go back kung anong sinasabi ng Bible. Hindi yung kung anong yung opinion natin. Kung ano yung reference natin. Not what does a church denomination teach. We go back kung ano yung sinasabi ng salita ng Diyos. Ngayon, nangyayari sa Reformed circles, pag may pagtatalo sa certain doctrine, babanggitin yung kanilang mga favorite theologians. Ito yung sinabi ni John MacArthur Ito yung sinabi ni John Piper, ni ganito, ni ganyan. Ganito yung nabasa ko sa libro na ito. Wag tayong ganyan. Kung meron tayong maraming discussion to a certain doctrine or even debate to a certain doctrine, our motto must be, ano yung sinasabi ng salita ng Diyos? Let's go back to what the Bible says. And let's study it. Let's see kung ano yung malinaw na sinasabi ng Bible patungkol sa issue. Dahil all that we believe, all that we think, must be rooted and grounded in the Scripture. Now, concerning sa issue dito, patungkol sa kaligtasan, ang tao ba ay naliligtas sa sariling gawa o ito ay biyaya ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya? At saan tayo tutungo? Sa salita ng Diyos. To answer that question, Paul proves it sa Bible na sinabi ni Abraham na si Abraham ay naligtas at itinuring na matuwid sa pamamagitan ng pananampalataya in verse 3. Sapagkat anong sinasabi ng kasulatan? Sumampalataya si Abraham sa Diyos at iyon ay ibinilang sa kanya na katuwiran. Bumalik si Pablo sa Genesis 15 verse 6, kung saan ang context ng text na ito, in Genesis 15, di ba? Some of you knew the story in Genesis 15 na we see na ang Diyos ay nangako kay Abraham na magkakaroon siya ng sariling anak kay Sarah. Na that time, alam natin na pareho na silang matanda. Although si Abraham ay walang anak kay Sarah for over 80 years, at si Sarah ay humanly speaking ay hindi na maaaring mag-conceive dahil siya ay matanda na. Nevertheless, si Abraham ay nagtiwala sa Diyos na tutuparin ng Diyos ang kanyang pinangako, which means Abraham took God at His word. At bilang resulta, God made him right. God made him a right standing with Himself.
So, to cut to the chase, sinasabi sa Genesis 15:6, sumampalataya siya si Abraham sa Panginoon at ito'y ibinilang na katuwiran sa kanya. In other words, walang nabanggit dyan patungkol kay Abraham that he is working, na meron siyang nagawa para siya ay maging matuwid sa harap ng Diyos. And then remember, that time ay wala pa yung Mosaic Law. Wala pa yung Mosaic Law na ipinagmamalaki ng mga Hudyo na kanilang ginagawa to be accepted with God. Wala pa. And there's nothing about Abraham keeping the law or even ang circumcision bilang ground ng kanyang pagiging right with God. So pinapakita dito na malinaw, Abraham was justified by faith alone. So nung siya ay nagtiwala sa Panginoon at sa kanyang pangako, he was counted as righteous. And so faith is the singular instrument through which Abraham was counted righteous. Now, moreover, it is striking, tulad ng sinasabi ng mga commentaries, na in Genesis 15:6, for the very first time sa Bible, na ginamit yung salitang belief, accounted, and righteousness, and they are all connected with Abraham. It is connected with Abraham, being right with God. Now, why is it important? Dahil tulad nga ng nakita natin, famous si Abraham sa mga Hudyo. That some believe nga na ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng keeping the law. But in Genesis 15:6, ginamit ni Pablo sa Romans 4 na nagpapakita na walang ginawa si Abraham para maligtas. He just believed in God. Sadly nga, sinasabi ng iba na ang pagtitiwala daw na ginawa ni Abraham ay work o gawa. However, nakalimutan nila that faith before God is never considered in the Bible as meritorious. Sinasabi ng Bible na even yung ating faith ay kalooban ng Diyos at hindi inherent, hindi siya inborn sa mga believer. Then, that leads us to the next point in verse 4 to 8. Paul continues to contrast yung work-based salvation with the salvation by grace through faith alone. He draws out two theological implications from what he just said about Abraham's justification. So here, Paul ay gumamit ng illustration mula sa business world. Sabi doon, sa verse 4, ngayon, sa gumagawa, ang kabayaran ay hindi itinuturing na biyaya, kundi siyang talagang nararapat. Ngunit sa kanya na hindi gumagawa, kundi sumasampalataya sa kanya na umaaring ganap sa masamang tao, ang kanyang pananampalataya ay itinuturing na katuwiran. Now, ano yung argumento dito ni Pablo? Pinapakita ni Pablo dito na ang kaligtasan ay hindi reward or bayad dahil sa iyong gawa, but rather ito ay libreng kaloob ng Diyos kay Kristo Jesus sa pamamagitan ng pananampalataya. And he is showing here as illustration, di ba, kung magtrabaho ka, katulad sa ating panahon, when you work, at naghirap ka sa pagtatrabaho mo, babayaran ka sa araw ng sahuran. Ibig sabihin, entitled ka sahuran ng boss mo sa iyong pagtatrabaho. Hindi ka binayaran ng libre dahil pinagtrabahuan mo yun. Meron kang bayad. Siguro sa ating panahon, kung gusto mo ng trabaho, gusto mo ng bayad lang, walang trabaho, baka magulang mo lang magbigay sa iyo nun, no? Pero pag nagtrabaho ka, merong reward, may bayad. Sinahuran ka, binayaran ka of what is due to you dahil sa ginawa mong trabaho. Bilang contrast, sinasabi ni Pablo, hindi ganyan pagdating sa kaligtasan. In verse 5, and to the one who does not work,
but believes in him who justifies the ungodly, his faith is counted as righteousness. This kind of works righteousness as way to salvation is not what the Bible teaches at ang paraan ng Diyos. And thank God for this truth. Dahil kung re-reward pala tayo ng Diyos, according sa mga mabubuting gawa na ginawa natin, we would be damned forever. Hahantong tayo sa parusa ng Diyos. Bakit? Dahil even yung ating mabubuting gawa ay may bahid ng kasalanan. Our deeds are full of sin. Or let us just say, katulad ng sinasabi ng iba na pag humarap daw tayo sa Diyos, ay titimbangin niya ang mabubuting gawa at hindi mabubuting gawa natin. Do you think merong taong papasa talaga dyan? Wala. Dahil mula nang isinilang ang tao sa mundo, ang puso niya at kalooban niya ay lagi sa paggawa ng kasamaan. Hindi lang sa panlabas. Madalas kasing iniisip ng tao, yung mga public display ng kasamaan, yun lang talaga yung kasalanan. Pumatay ka ng rape, ng nakaw, nanakit ka, etc. How about your mind? How about your thoughts? How about your words? Yung panglabas na nakikita nating kasalanan, di ba manifestation lang yan ng kasamaan ng puso ng tao. Kaya hindi mo pwedeng maging confidence o ipagmalaki sa harap ng Diyos na mas marami kang nagawang mabuti kaysa sa hindi. Sinasabi na nga ni Pablo, there's none righteous, no, not even one. But in verse 5, to the one who does not work but believes in Christ will be saved. His faith is accounted to him for righteousness. So sa isang tao na hindi nagtrabaho para makamtan ang kaligtasan, but tanging magtiwala kay Jesus, that means hindi siya nanalig sa kung anong kaya niyang gawin o sa kanyang mabubuting gawa. He abandoned all hope in himself as the way to salvation, but believes in God and His promise. Siya ay napawalang sala. Siya ay naging matuwid sa harap ng Diyos. Just like the case of Abraham, this is what Abraham found. Salvation is by grace alone, through faith in Christ alone. Or to put it in this way, katulad ng sinabi ng isang writer, salvation is not a reward for righteous, but a gift for a guilty sinners. Salvation is not a reward for the righteous, but the gift for the guilty sinner. Now, Paul will go on to show sa following verses that Abraham was accepted by God through faith alone long before, bago pa sundin ni Abraham yung command ng Diyos na for example, yung pagtutuli at ang iba pang commandments ng Diyos. Yun yung magiging tatakbuhin ng Romans chapter 4. But in verses 6 to 8, having established the fact na si Abraham ay naging matuwid sa harap ng Diyos by grace, through faith, and not by works, mas binigyan diin pa dito ni Pablo sa pamamagitan ng isa pang illustration na kilalang kilala ng mga Hudyo. At ito ay walang iba kundi si King David. So in using David as illustration, as it were, Paul puts the final nail in the coffin of works salvation scheme to demonstrate the truth of justification by faith alone. So same question. Si David ba ay naligtas sa pamamagitan ng kanyang gawa o dahil sa biyaya ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya? Anong sinabi ni Pablo in verses 6 to 8? Quoting yung sinulat ni David.
in Psalm 32. He said, gaya naman ng sinasabi ni David tungkol sa pagiging mapalad ng tao na itinuturing ng Diyos na matuwid na hiwalay sa gawa. Mapapalad or blessed or joyful ang pinapatawad sa kanilang mga masamang gawa at ang mga tinakpan ng kanilang mga kasalanan. Mapalad ang tao na hindi ibinibilang laban sa kanya ng Panginoon ang kasalanan. You know what is striking sa pananalita dito sa Psalm 32? Is that naisulat ito ni David after siya nakagawa ng napaka-lumong kasalanan na yung binanggit din kanina, di ba? Yung pangangalon niya kay Bathsheba. Adultery, sexual immorality, at ang kanyang, hindi lang yun, yung pagpatay, yung pagplano niyang pagpatay sa asawa ni Bathsheba na si Uriah. He committed adultery and murder. And ang punto dito is that nagpupuri dito si David sa biyaya ng Diyos na pagpapatawad sa kanyang mga nagawang kasalanan. He's writing about the blessedness of being forgiven by God. Si David ay isang tao na patawad sa kanyang mga kalikuan at kasalanan, at ang dakilang pagpapala pa dito, kahit napakatindi ng kanyang pagkakasala, ay hindi ibinilang ng Diyos laban sa kanya ang kanyang nagawang kasalanan. Blessed is the man against whom the Lord counts no iniquity. And he is that man. He is that man. That's what David experienced sa kanyang buhay. David found that God graciously credits righteousness and forgiveness to individuals through faith and not on account of works. Hindi may pagmamalaki ni David na pinatawad siya ng Diyos dahil sa kanyang gawa. Nahulog nga siya sa matinding kasalanan. Hindi niya may pagmamalaki na ni David na pinatawad siya ng Diyos dahil sa kanyang gawa, sa kanyang righteous deed, dahil matindi yung kanyang pagkakasala sa harap ng Diyos. But David praised the Lord dahil nakasumpong siya ng kapatawaran sa kanyang kasalanan when he confessed his sins to God and believed in Him. God graciously imputed righteousness and forgiveness to him because he believed, not because he worked. And this is the gospel, my friends. This is the good news. Yung hindi natin kayang gawin sa ating sarili, at that is ang maligtas at malinis sa ating kasalanan, ang Diyos mismo ang gumawa ng paraan para sa pamamagitan ng pagsugo ng kanyang buktong na anak na si Jesus. Jesus Christ lived a perfect life. He obeyed all the commandments of God na araw-araw nating nilalabag. At doon sa krus ng Kalbaryo ay inako niya ang lahat ng ating kasalanan. He lived the life that we should live and died the death that we deserve. Siya ang umako ng lahat ng ating karumihan at kasalanan, at doon sa krus ng Kalbaryo ay tinanggap niya ni Jesus ang puot ng Diyos na nararapat para sa atin. He satisfied the wrath and the justice of God against our sins. And there is a great exchange that happened on the cross. Yung kasalanan ng mga taong nagtiwala kay Jesus ay credited, imputed, inilagay kay Jesus. At ang perpektong katiwiran ni Jesus, credited, imputed, inilagay sa mga taong nagtiwala kay Jesus. And that great salvation na inaccomplish ni Jesus ay pinagkakaloob niya ng libre. Walang bayad sa mga taong lalapit at mananampalataya kay Jesus, at hindi dahil sa anumang gawa at
bagay na nakita ng Diyos sa isang makasalanan. So in conclusion, here we see kung paano pinakita ni Pablo ang kaligtasan ay sa biyaya lamang through faith alone in Christ alone at hindi sa gawa by using through two prominent people in the Old Testament na tinitingala at ginagalang ng mga Hudyo, si Abraham and David. And so by the way of application, let me first say para sa atin mga believers, be reminded that it has always been only one way of salvation. There's only one way of salvation. Meron lamang isang paraan para maligtas, sa lumang tipan man o sa bagong tipan. At ito ay by grace alone, through faith alone, in Christ alone. Or on the basis of what Christ has accomplished. Every believer before and after Abraham and David has been saved that way. Thus, we must reject ang sinasabi ng iba. We must reject ang nagsasabing na iba ang paraan ng Diyos na pagliligtas sa lumang tipan at iba sa bagong tipan. So when someone comes to you at sabihin nila, ang kaligtasan sa lumang tipan ay sa pamamagitan ng gawa or law-keeping at sa bagong tipan naman ay sa biyaya, magkaiba ang paraan ng Diyos ng pagliligtas sa lumang tipan at sa bagong tipan. Sa lumang tipan at bagong tipan, we say no. Iisa lamang ang paraan ng Diyos para sa kaligtasan. Hindi dalawang paraan, hindi tatlo or apat. There's only one way of salvation. And what the Bible says about this. Paano naligtas si Abraham? Paano naligtas si David at ang ibang mga believers in the Old Testament? Malinaw na ipinahayag ni Pablo sa biyaya ng Diyos by faith in Christ alone. The Old Testament, listen to this, brethren, the Old Testament believers look to Christ who was to come. Abraham looked forward to the promised one na si Jesus. Siya ay nanampalataya at siya ay naging matuwid sa harap ng Diyos. John 8:56 said, "Your father Abraham rejoiced that he would see my day." Sabi ni Jesus, he saw it and was glad. Hindi na witness ni Abraham ang katuparan ng pangakong Mesaya, ang tagapagligtas. He never saw Jesus physically. Hindi niya nga kilala si Jesus. Hindi niya nakita na si Jesus was hung on the cross for the forgiveness of sins. Nonetheless, siya ay naligtas, for Abraham's faith looked forward to the promised seed, to the promised Messiah, and his faith was counted for righteousness. Ganon din si David. Simply stating, Old Testament believers look forward to the promised Messiah at tayo sa bagong tipan, look backward. We look upon Christ na siyang dumating at tayo ay naligtas. You see, there's only one way of salvation for all time. It's only by grace alone, through faith in Christ alone. But then, let us have the confidence in the gospel that saves and proclaim it. The gospel saved the Old Testament believers. The gospel was preached to Abraham. Sa paanong paraan? Through the promised seed. And he was saved. Sinabi nga sa Galatians 3:8, "And the scripture, foreseeing that God would justify the Gentiles by faith, preached the gospel beforehand to Abraham, saying,
you shall all the nations be blessed. You see, the gospel was preached to the believers in the Old Testament. At sa pag-progress ng history ng Israel, through types and shadows, yung mga sacrifices, they point all of them to Christ. And the people in the Old Testament believers look to that at sila ay naligtas. You see, kahit onti lang yung knowledge na alam nila sa pangakong tagapagligtas, they believe it. At sila ay naligtas. They did not know everything about Christ. They did not know His name. Ang alam nila, siya ay darating, the seed na pinangako sa Genesis 3:15, who shall bruise the serpent's head. The one na magpapalaya sa mga tao mula sa tanikala ng dyablo. Alam nila na siya ay darating. At pinagtiwalaan nila ito at sila ay naligtas. The gospel saved them. At hanggang sa ating panahon, nagliligtas ang gospel kung marinig ito ng mga makasalanan at sila ay manampalataya dito. The gospel still saves the sinners. That's why, bakit natin ikaihiya ang gospel? Bakit natin ikaihiya ang ebanghelyo? Bakit tayo mahihiya na ibahagi ito kung ito ang tanging paraan ng Diyos upang tawagin ang makasalanan? Let's proclaim the simple message of the gospel that Christ died for our sins according to the scripture, was buried and rose again the third day according to the scripture, that everyone who believes in Him might have everlasting life. But then, praise God that through Christ all our sins, filthiness, iniquities are forgiven, and we are clothed with the perfect righteousness of Christ. Purihin mo ang Panginoon. Purihin mo ang Diyos sa ginawa niyang paglilinis sa iyong kasalanan sa pamamagitan ni Jesus. Kung iisipin mo ang mga nagawa mong mga kasalanan, nung hindi ka pa mananampalataya, marahil sasabihin mo, napakatindi ng aking mga nagawang kasalanan noon sa harap ng Diyos. Napakadami ng aking kasalanang nagawa. Ngunit nang ikaw ay lumapit kay Jesus at nagtiwala sa Kanya, lahat ng ito ay nilinis ni Jesus. Your transgression is forgiven, your iniquity is covered, at hindi ibinilang sa iyo ng Diyos ang lahat mong pagkakasala laban sa Kanya. Tunay ang sinabi ni David, blessed is the man, the one whose transgression is forgiven, whose sin is covered. Blessed is the man against whom the Lord counts no iniquity. Brethren, rejoice. Rejoice in that. For all your sins are forgiven. Tayo bilang mga believers ang marapat na pinaka-joyful na tao sa mundo. Because all our sins have been forgiven through Christ. Now, without negating the fact na bilang mananampalataya, makakaranas tayo ng lungkot. Nakakaranas tayo ng pighati, ng various sadness in this world. Nonetheless, we have all the reasons to rejoice. Dahil tayo ay nilinis, napatawad sa lahat ng ating pagkakasala. Marahil nalulungkot ka ngayon dahil sa iyong pinagdadaanan. Marahil nalulungkot ka ngayon dahil sa sitwasyon mo sa buhay. There's a reason to rejoice. Look what Christ has done. Look at the cross of Christ, where the greatest act of love
of God is manifested for you. Yes, we are sorrowful, yet we are always rejoicing, knowing na pinatawad ni Jesus ang lahat kong pagkakasala. Knowing that there's now no condemnation for those who are in Christ. Knowing that no one can separate us from the love of God in Christ Jesus. Knowing that one day makikita at makakasama natin ang Panginoong Jesus who died for us and cleansed us from all our sins, and we will be with Him forever and ever. Rejoice in that, brethren. And for you, my friends, tulad ng binanggit sa ating hymn, not what my hands have done can save the guilty soul. Not what my toiling flesh has borne can make my spirit whole. Not what I feel or do can give me peace with God. Not all my prayers and sighs and tears can bear my awful load. Hindi ka maliligtas ng iyong self-made effort to obtain heaven. Hindi ka maliligtas ng iyong self-righteousness and works, for all of it ay tinitignan lamang na maruming basahan ng Diyos. And nothing in you that can stop ang punishment at puot ng Diyos laban sa iyong kasalanan. But the good news is, ang Diyos na naglilinis ng kasalanan, ang Diyos na naglinis ng kasalanan ni Abraham, ni David, at lahat ng mananampalataya ay kaya kang linisin sa lahat mong pagkakasala. Though your sins are like scarlet, they shall be white as snow. Though they are red like crimson, they shall become like wool. The blood of Christ can cleanse you from all your sins. Kung ikaw ay magtitiwala at tatalikod, kung ikaw ay magtitiwala kay Jesus at tatalikod sa iyong kasalanan, kung ikaw ay mananampalataya, tangi lamang kay Jesus bilang iyong tagapagligtas at maglilinis ng iyong kasalanan. There's no other Savior can cleanse you from all your sins, only Christ. There is no other God like the true and living God, who pardons sin and forgives transgression, who delights to show mercy and grant grace of salvation for those who will believe in Christ. So come to Him and you will be cleansed and forgiven from all your unrighteousness. Tayo po ay manalangin. O aming dakilang Diyos, kami po ay nagpupuri, nagpapasalamat sa dakila pong katotohanan na aming napag-aralan, that salvation is by grace alone, through faith alone, in Christ alone, and not by our works. Salamat o Diyos na kaming nanampalataya sa inyo ay tinitignan nyo ng matuwid sa inyong harapan. Nakikita nyo po ang katuwiran ni Jesus na ilagay sa amin. Nagpapasalamat kami, Panginoon, dahil sa aming sarili ay hindi po talaga namin kayang maligtas. Kagaano man sa tingin namin o ng ibang tao, ang mabuti naming mga gawa ay hindi ito umabot sa inyong pamantayan at kami ay lagpak at patungo sa impyerno magpasawalang hanggan. And yet, Christ saved us, live a life that we should live, died the death that we should die. So we praise Him, we worship Him, we extol your Son, Jesus Christ, for He is worthy to be praised, the Lamb who was slain for the forgiveness of our sins. Thank you, Jesus. Thank you, Lord, for such great salvation na iginawad mo sa amin. O Panginoong Diyos, we pray that it would keep, Panginoon, sa aming mga isip, it would remain in our hearts and mind, so that we will be continually be humble sa dakilang kaligtasan na ipinagkaloob niyo po sa amin. Sa pangalan ni Jesus, Amen.